Bagamat naideklara ng fire out ang sunog sa Grand Central Mall sa Caloocan City, nakakondon pa rin ang paligid nito at patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Bago nga po mag-alas 7:30 ng umaga kanina, tuluyan ang naapula ang apoy sa gusali. Pero bawal pa rin pumasok dito ang mga tenant. Nagbabaka sakali kasi silang makakapasok sa nasunog na mall para man lang makapagsalba ng ilang paninda. Ayon sa mga otoridad, hindi pa rin ligtas ang gusali dahil posibleng magbagsakan ng mga natupok na kisame. At kaugnay pa rin po niyan ay makakapanayan po natin muli dito sa studio si Chief Inspector Renato Marcial, ang Public Information Officer ng BFP-NCR. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Connie. Magandang hapon po sa nanonood. Ako, congrats ha. Finally, after 3 days, na-fire out na. Ito po nga Grand Central Mall. Ano ho ang update natin dyan? Well, tama po yan. Na-fire out po siya kaninang 7:25 ng umaga. And ngayon ho ay nandun na po yung ating grupo ng Inter-Agency Anti-Task Force. Ito ay isang committee, isang grupo na kung saan binigyan po ito ng mission order ng ating Undersecretary for Peace and Order to determine the real cause of the fire incident. Right. Nandun na po sila ngayon sa area, nakikipag-coordinate na po sa Mayor, kay Mayor Echeverry, and nagkakaroon na ng briefing, and definitely after the mapping operation, papasok na po itong grupo. Concern po siyempre ang lahat dahil may mga lumalabas na balita na ito po ay kaso ng arson. Ano? Although siyempre wala pa tayong masasabing definite as of the moment, kaka-fire out lang eh. Pero ano ho ang timetable na ibinibigay for the investigation? Well, ayon po dito sa mission order, they were given within 45 days to comply with the na matapos yung investigation. So hopefully sana with the cooperation of the public, yung kung ano man yung mga nire-require ay i-comply po nila, like witness statement ng mga witnesses. Tapos kung ano pa man po yung inihingi ng ating mga investigador ay dapat makipag-cooperate po sila para sa ganun mapadali ang ating investigation. Meron ho bang cooperation as of the moment dun sa hinihingi ninyo? Well, as of now po, sabi ko nga, after the briefing, they will now conduct the investigation. Initially, meron na po tayong coordination. And in fact, na-determine na po natin yung pinagmulan po, yung bang sinasabing sa first floor. At doon sa may, saan mo ba nagsimula? Sa may first floor, sa may tindahan ng mga sapatos, doon po sa ceiling. Initially, that was the report given to the Bureau of Fire. Okay. Meron kasing mga nagtangka daw na mga tenants na pumasok at tinignan yung mga laman ng pwede pa nilang maisalba at may nire-report daw silang pagluluto o yung pagnanakaw. Well, ito pong bagay nito ay isa rin na titingnan natin, and in fact, sabi nga natin ay kailangan talaga meron pong come out na magsabi na talagang nakita niya at totoo. So far, wala pa? Wala pa naman po. Ayun. So walang formal complaint, kumbaga. Yes, but we are encouraging also, of course. Kasi marami po tayong naririnig na mga looting na nangyari daw, kailangan lang po ay makipag-cooperate yung witnesses, sabi ko nga, para ma-identify natin, then we can formally charge those people. Pero ang paalala kasi natin, hindi naman ho ibig sabihin na dineklara ng fire out ay po pwede nang pumasok. Unang-una yon dahil may mga materials ho dyan na po pwedeng bumagsak at magiging delikado pa. Yes, tama po yun, Connie. And one of the considerations also is the investigation aspect. That's right. Hindi pa po ito pwedeng pasukin dahil nga papasok na ngayon yung mga investigador natin para naman hindi ma-contaminate as far as investigation is concerned. So yun po ang reason doon at paalala. And of course, the safety of the tenants. Kaya ho, we're taking this opportunity para ipaalala ho na sana makipag-cooperate po tayo sa mga otoridad. Sila ho ang nakakaalam kung paano ito gagawin. Alam ko na concern kasi nila yung mga kanilang isasalbang paninda. Of course, we're sensitive on that issue also na yan ho kinabubuhay din nila. Pero mas malaki yung problema kung kayo ang matrap dyan at mabagsakan. Okay. Yung sinasabi rin ho natin na iimbestigahan nyo rin daw po yung magiging fire marshal ng Caloocan City. Totoo ho ba daw na lasing noong gabi at kaya daw hindi naging maganda ang koordinasyon at tumagal ito? Tama ba yun? Well, ito pong mga bagay nito ay tinitingnan din po natin. And in fact, our Regional Director, Chief Superintendent Santiago Laguna, already issued a memorandum to the concerned Fire Marshal na pinapa-explain nga po siya, allegedly, kung talagang lasing siya. So, yung Fire Marshal naman natin is given the opportunity to explain his side at titingnan ho natin ang mga anggulong ito. Ang balita ko, if I remembered correctly, itong hepe dyan ng Fire Marshal nga ng Caloocan City, 1 year na lang, retired na siya. Kung ito mapatunayan pa na may bolilyaso, lahat yun mawawala. Yes, tama po. Alright. So, makiki-update ho kami muli sa inyo, sir, kapag meron na ho tayong konkretong ebidensya na maipapakita ho sa ating publiko. Maraming salamat muli. Chief Inspector Renato Marcial, BFP-NCR.